Ang sabi ng tao, imposibleng makakaroon ng sasakyang lumilipad. Pero may dalawang mekaniko ng bisikleta. Wala silang mataas na pinag-aralan. Pero sila may pangarap. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, hindi sa pinag-aralan ng pag-unlad. Without vision, people perish. Pag walang pangitain, pag walang pangarap, nawawasak ang buhay ng isang tao. At ang magkapatid na Wright brother ay ang tatay nila ay bishop, Christian bishop, at ipinangangaral ng kanyang tatay sa mga pulpito na imposible na makagawa ang tao ng sasakyang lilipad. Hindi niya alam na yung dalawang anak niya ay gumagawa ng eksperimento. At yung kauna-unahang bakal, napalipad nila ng 30 seconds or basta less than 1 minute. Lumipad. At mula noon, after 23 years, noong 1935, lumipad ang unang jet plane. Amen? Laging tandaan mo, pag may pangarap ka, sisidlang ka ng Diyos ng karunungan. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen? May isang doktor, si Dr. House, yun ang apelyido niya, at siya po ay hindi pwedeng maging doktor dahil ang kanyang academic record ay puro D. Ibig sabihin ay pasang-awa at meron pang F. So failed. At siya lumapit sa dean ng universidad. Laging tandaan mo po, hindi yan sa talino. Ang pag-unlad po, wala sa talino. Dahil hadlang pa ang talino. Yayabang pa ang tao pag meron siyang talino. Eh, ang pag-unlad ay brokenness and total dependency on God. Amen? At matapang siya. Tingnan mo ang iyong katabi. Alisin mo ang kaduwagan sa iyo. Kaya fearless confidence. Matapang siya. Pumunta siya sa dean ng School of Medicine. At ang sabi niya, pwede po ba akong mag-aral ng medicine? At ang sabi niya, awang-awa yung dean, imposible. Imposible kang maging doktor. Pero pagbibigyan kita, i-improve mo ang grade mo. Itaas mo ng kaunti at kita'y tutulungan na maging doktor. At siya po'y nagsikap. Sabihin mo sa iyong katabi, ang may pangarap, nagsisikap. Ang pangarap, hindi nagsasayang ng oras ang may pangarap. At siya'y nagsikap. Siya'y nagsikap. At siya'y nakapagtapos. At siya ay naging ear doctor, dati EENT. Pero siya nagpakadalubhasa ay sa tenga. At alam niyo po, because his main concern is people that is deaf to hear. Yun ang kanyang main concern. Love niya na ang bingi ay makarinig. At siya pinarangalan dahil 32,000 na mga bingi ang inoperahan niya at lahat ay nakarinig. Yan, nais ko ipaunawa sa inyo ngayong ika-4 na gabi, kung may pangarap ka, sususukan ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. It's not about money. It's about dreams. It's about dreams. It's about dreams. Amen po ba? At yan po, ang ginagawa ng Diyos sa Pilipinas, mga lalaki at babaeng hindi mataas ang naabot na pinag-aralan, pero linagyan ng Diyos ng pangarap, at kayo at ako ang iaangat ng Diyos sa panahong ito. Sabihin mo, in Jesus' name, ang pangarap na nasa akin nung ako'y bata pa, ay aking bubuhayin sa pangalan ni Jesus. Ang hamon ko sa bawat isa, do not kill your dream. Activate your dream. Amen. Hallelujah. Walang edad ang katuparan ng pangarap. Amen.
Amen. At ang pangarap, iyon ay nasa iyo ng isipan. Laging nakikita mo, inaakap mo yung iyong pangarap, nakakatulog ka na nangangarap, at darating ang araw, pagising mo, nakatayo ka na sa iyong pangarap. In the mighty precious name of Jesus. In the mighty precious name of Jesus. Pinagbawalan si John Wesley, pundador ng Wesleyan Church. Ang sabi niya, mapusok ang mga aral. Ang sabi ng mga simbahan, sarado ang simbahan sa iyo. At siya'y inuusig ng mga pastor. Dahil kung mangaral siya ay parang sa Green Hills. Laging nasa spirit of revival. Kaya walang nag-anyaya sa kanya mga simbahan. Kaya ang ginawa niya, siya'y nangaral ay sa mga sementeryo at pumupunta roon yung mga nasa simbahan para siya'y pakinggan. Dahil maraming simbahan ay patay. Sabihin mo sa iyong katabi, maraming simbahan ay patay. Naglalaro lang ang mga naroroon. Subalit ang totoong simbahan ay nakakaranas ang mga tao ng signs, wonders, and miracles. Kaya pag hindi nararanasan sila lang ay, ano yun? Ano yun? Pero sa atin, patutuong buhay, dahil ang Diyos natin ay napakabuti. Kaya mula ngayon, tapos na ang kakapusan ng pera sa iyo. In the mighty name of Jesus, I declare the flow of your financial blessings to start profusely, non-stop, starting tonight. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. And everyone shout. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan na ang magkakapatid kay Kristo'y nagtutulungan. Hayaan mong simulan ko ang mensahe ay sa ganitong kwento. Ito na po ang simula ng mensahe. May isang bulag at may isang bingi. At ang bingi, mapanganib yun. Baka pag sinabing tawid, ay baka hindi siya tumawid at baka siya'y masagasaan. At ang bulag, ay baka mahulog dahil bulag. Kaya sila nagkasundo. Sabi nung bingi, ikay bulag. Kaya hindi mo alam kung saan ka lalakad. At ako'y bingi. At hindi ko naman maririnig ang mga sound. Kaya ikaw ang tenga ko at ako ang iyong mata. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya lumakad sila na magkasabay. Ang bulag ay akay ng bingi at ang bulag ang nagsasabi ng kanyang naririnig. Sabihin mo, ang buhay Kristiyano ay pagsasama ng dalawa. Kung ano ang lakas mo at kung ano ang hina ko, yung lakas mo ay iyong gamitin sa akin para yung kahinaan ko'y maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin, O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Salamat at alam namin na kami ay mahina at kami ay kapos at kami ay nangangailangan. At salamat dahil kami kinakatagpo mo dahil alam mo naman na kami ay mahina. Kaya sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang parangal at hayaan mong malayang kumilos at magturo sa amin ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Itanong mo sa iyong katabi, ano ang pinakamalaking perang natanggap niya sa kanyang buong buhay? Hello. Tanungin mo, huwag kayong mahiya sa isa't isa. Itanong mo kung ikaw ba nakahawak na ng 10,000. Itanong mo sa iyong katabi. One time. Nakahawak ka na ba ng 10,000? Baka 10,000 sentimo. Pero magtatapos ka doon at lalampas ka sa piso. Amen? 10,000 piso. Kaya nga kailangan kayo magkaroon ng karanasan sa
pambihirang kakaiba kaysa dati. Kailangan hindi po ang ating kwentuhan, kumusta ka na? Eto, katulad ng dati. Pero laging tandaan mo, ang pananatili sa dati ay dahil ang isang nasa dati ay walang pangarap sa buhay. At ang may pangarap ay may magandang pangitain sa hinaharap. At ako'y naniniwala, kaya tayo nagkatipon ngayong 4 na gabi. At bakit kaya laging gabi? Ba't kaya hindi sa umaga, hindi sa hapon? Pero laging tandaan po natin, kaiba po paggabi. Hindi kayang patayin ng pusikit na karimlan ang kahit na maliit na sindi. At ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Kaya hindi ka mapipigilan ng puwersa ng kadiliman. Kaya kailangang makapagsalita kang paulit-ulit. At ito ang titulo, isigaw mo habang binabasa mo. Isigaw mo, at ito ang titulo ng mensahe. Sabay-sabay, Be it done unto me. So be it done unto you. Mangyari, gawin sa iyo. Amen. Ng Diyos, yung kanyang mga pangako. Hindi ho pwedeng one after the other season of revival ay katulad ka pa rin ng dati. Hindi dapat. Sapagkat ikay puspos ng Espiritu, kailangang tapos ka na sa nakaraan. Dahil ang kapuspusan ng Espiritu ang magdadala sa iyo sa pagkaunawa sa mga hiwaga. Si David, kilala niyo si Haring David? Si David ay hindi niya itinuring na kaaway niya si King Saul kahit sinisibat siya. Si David, hindi niya itinuring na si Absalom ay kaaway niya kahit gumawa ng pangkat si Absalom para siya ay ibagsak ng sarili niyang anak bilang hari. Nais kong iyong maunawaan, your friend, the closest of your friend, will create comfort to you. Makaaliw po ang totoong kaibigan. Pero hahanggang doon po yun at walang pagunlad. But your enemies creates your reward. Hindi narinig. Your enemies create your reward. Hallelujah! Kung walang Goliath, hindi nakilala si David. Yan nais kong ipaunawa, ang iyong pinagdaraanan, yan ang iyong Goliath, yan ang iyong bundok. Say to your mountain, hallelujah! Na lumipat sa dagat at ito'y susunod sa iyo. Kaya kailangan kayo magkaroon ng reckless faith. Alam niyo, ang reckless driver, hindi tumitingin sa stoplight at nanununtok pa ng ang bodyguard ng traffic enforcer. Pero itong reckless faith na sinasabi ko ay wala kang nakikitang mga hadlang sapagkat ang lahat ng hadlang ay magigiba dahil ikaw ay merong reckless faith na ikay naniniwala at nagtitiwala na ikay laging nasa tagumpay, ikay laging nasa pananagumpay. Be it done unto you. Eh, pansinin mo naman na ang mga babaeng ginamit ng Diyos ay puro baog. Tingnan mo ang iyong katabi, tingnan mo ang babae, sabihin mo, baog ka ba? At sasagot ang iyong katabi, siya mga anak ko. At meron akong tiyahin, 16 ang naging anak at 14 ang buhay. So ngayon, patay na pareho yung mag-asawa. Pero buhay ang mga anak. Ngayon, ang nais kong sabihin sa iyong pagkabaog ay ang iyong kaunlaran, ang iyong kalusugan. Kailangang makalaya ka sa unfruitful Christian life. Kailangan ikay mamunga, kailangan ikay maging maunlad dahil ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me, I have chosen you. And ordained you and appointed you to bring forth fruits.
Kaya kailangan magkaroon ka ng bunga. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan kayo magkaroon ng bunga. You are an oak tree. Kaya nga kung ating uunawain, ikaw ay dapat namumunga kahit na ano ang iyong edad, sapagkat ang taong nakatanim sa simbahan ay katulad ng isang punong laging namumunga na itinanim ay sa siping ng tubig. Hindi pwedeng wala kang puhunan. Hindi pwede. Nung ako ay mag-full-time, napakabait ng aking kumpanya. Binigyan ako ng separation pay na 5,000. 5,000, that was 1983. Aba, malaki ang pera noon. Dahil yung aming nabiling lupa noon sa Muntinlupa, ang halaga lang ay 26,000. At naitayo sa halagang 150,000 pati bahay. Eh ngayon, magkano na ang halaga? Ang sardinas noon, 15 centimos. Ngayon, magkano na? 15 piso. Pinakamaliit na bilog na sardinas. Kaya sabihin mo, kailangan umunlad ka. Sabihin mo, nakakahiya sa mga kamag-anak mo. Na alam na ikay pumupunta sa revival sa Green Hills at ikaw hanggang ngayon ay nangungutang pa rin ng pamasahe. Kung wala kang pamasahe, lumakad ka at nang ikay mamasahe. It's good for the health. Alam mo, yan ang gusto ng Diyos, tayo masaya. Amen? Sapagkat mula sa wala, may isa akong kakilala, siya ay mechanical engineer at nag-full-time siya. So linakad niya ang mula sukat na tinitirhan niya papunta dito sa poblasyon, noong ang simbahan ay doon pa, para lang dumalo ng gawain. Linakad. Hello? Yun po yung reckless faith. Hindi mahahadlangan ng kawalan ng pera. Tingnan mo uli ang iyong katabi. At nangyari po sa akin yan, laging tandaan mo po, laging meron kang mararanasan. At ang pera ko, tandang-tanda ko nung maaaring magkamali ako sa barya. Pero alam ko, ang total na pera kong nasa bulsa ko ay 13 pesos 35 centavos. At ang 10 piso'y buo. At dumaan ang offering bag. At ako'y sanay, barya ang ibinibigay ko. Kaya doon sa 10 pesos, tapos 3 pipisuhin, 1.25 at 1 Gs. Tandang-tanda ko po noon. At kumakalaman sikmura ko, at ang sabi ng boses, alam mo, pag na-recognize mo ang tinig ng banal na Espiritu, di kayo sumunod, may magandang mangyayari sa iyong pagsunod. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the Philippines. Amen? So ngayon, ang sabi nung tinig, ibigay mo yung malaki. Sabi ko, hindi na po, yung G's lang. Ganyan tayo, tingnan mo ang iyong katabi. Pag barya ang ibinigay mo, bumalik ka mamaya at buuin mo. Amen? Pag may pera tayo, pinipili natin yung mababang denominasyon. Hindi bali kung $100 yung mababang denominasyon mo. Kaya nga, ang sabi, bigay mo yung malaki. Eh di 10 piso. Naniniwala ka bang tayo nakikipag-reason out sa Diyos? Panginoon, na ikaw naman ay mapagmahal. Alam mo, kakain pa ako ng hopya doon sa may Quiapo Church. Ay paano na po, kung ibibigay ko ito, gutom po ako, paano ako kakain? So ang laging ating na bibigyan ng pagpapahalagay sikmura. At ang sabi, talagang napakalakas ng boses. Maliit pong halaga yon, pero ang mahalaga po ay sundin ko dahil sa akin yung oras na yun, malaki ang 10 piso. Ay pamasahe ko pa pag uwi sa amin. At ibinigay ko yung 10 piso. Kaya sa halip na ako'y mag-soft drink ay
hopya na lang. Masarap ang hopya sa may Quiapo. At tubig na lang. At naubos yung 13 pesos 35 centavos. At dahil ako ay merong kausap na Bible study at hinanap ko ang address sa Muret sa harapan ng UST. At nakita ko, aba, ang galing. Parlor pala. At di ang iniisip ko, paano kaya ang pag-uwi ko nito? Wala akong pamasahe. Tapos gutom ako dahil hopya lang ang merienda ko at wala na akong pera. At ang sabi nung may-ari ng parlor, ikaw ba si Brother Greg? Ako nga po. Tama-tama ang dating mo, Brother Greg, nakahanda na ang hapunan. Hello? Maliit na bagay po sa akin yan, pero hindi ko makalimutan ang pag ikay nagbigay at sumunod ka sa boses ng Panginoon, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Amen. Ang nag-iwan ng bahay, magkakaroon ng maraming bahay. Amen. Ang nag-iwan ng hanap buhay, magkakaroon ng maraming hanap buhay. Hindi ho pwedeng naghihintay ka, kailangan sumugod ka. Use your reckless faith. At pag reckless ka, lahat ng hadlang ay magigiba. Sapagkat pag huramentado po ang isang tao, walang pwedeng humadlang sa kanya. Sapagkat siya'y nakatingin. Kaya kung hanggang ngayon ay wala ka pang ginagawa, I'm sorry for you. You have to decide. And when you decided and started to do your decision, you are half successful. Praise God. Hindi ko akalain makatayo ako dito. Salamat sa opportunity binigay niyo po. Bali po, papasalamat ako sa Lord. Kasi po sa maling desisyon, kaya naging magulo yung buhay ko. Kasi po, yung kapatid ko masipag talaga noon, bata pang dumalo sa gawain ng Panginoon. Ako po, parang si Jonas, tago ng tago. Kaya po, naging mali ang lahat na desisyon po. Nagulo ang buhay ko. Dahil sa kamangmangan ko, iksiin ko na lang po. Gusto ko na lang magpabangga sa sasakyan. Gusto ko na magpakamatay sa maling desisyon. Pero talaga si Lord, pag may tawag ka talaga, hindi kanya pababayaan eh. Ayaw naman ako baggaan ng sasakyan. Kasi pala, mahal na mahal ako ni Lord. Hindi alam na sister ko, hindi alam na gusto ko na magpabangga. Kasi po, may pastor pumupunta sa bahay. Nagtatago po ako. Ayaw kasi ma-born again eh. Sabi ko, ang born again maingay. Lagi nag-hallelujah. Ayaw ko mag-hallelujah. Tago ako ng tago. Dami akong alibay, masakit ang ngipin, hanggang natanggal yung mga ngipin ko. Grabe yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Hanggang nawala na yung taong kinakasama ko, bali single mom po ako, nagtatrabaho ako, pero yun ang Diyos, hindi kami pinabayaan ni Lord. Ayun, unti-unti ako binibless ni Lord. Pasalamat ako sa kapatid ko sa pagtsatsaga sa akin, kasi ako yung ate na makulit sa aking bayaw. Pero talaga si Lord, pag mahal tayo talaga ni Lord, hindi niya ako iniiwan. Kasi hinahawakan ko yung mga pangako niya sa Hebrew 13 verse 5b. Hindi niya ako iiwan kailanman. Bagamat ako ay nagtatago, parang si Jonas, talagang andyan si Lord. Basta nga sa ngayon, masaya na ako sa piling ni Lord. Patuloy, going straight na po ako. At saka, kung dati ay dinala ako ng kapatid ko, ayaw ko pumunta dito kasi malayo. Pero ngayon, excited po ako sa araw ng gusto ko mag-attend lagi ng revival. Kahapon, wala po ako kasi nga may prayer yung mga youth namin sa church. Kailangan nandun ako. Kasi minsan naghabul-habulan pa sa church. Kailangan may isang matanda para tumingin at mag-guide sa kanila. Sa ngayon po, sabi ko, I'm proud to be a biyaya. Kasi nga po, nandyan si Bishop at biyaya na Diyos na kami.
Bagamat yung mga kabataan na pinagtiyagaan ko, nagtuturo ako sa kids sa bahay, punong-puno yung bata na hati sa kabila, ayun, nanatili sa amin yung iba. Nasaktan din kami. Pero, puri ng Diyos, unti-unti kami dumami. Mas lalo pa kami dumami. Masaya na po kami doon sa Parañaque. Pasalamat ako kay Lord talaga kasi hindi ako nabanggaan. Kung nabanggaan ako ng sasakyan, andun ako sa, alam nyo na yon, di ba? Wala pa ako sa kay Lord noon. Parang okay lang magsimba, okay lang hindi. Pero sa ngayon, going straight na ako kay Lord. Mahal na mahal ko si Lord, mahal na mahal ko yung gawain, pinaglalaban ko yung gawain sa Parañaque. At I'm proud to be a biyaya ng Diyos. To God be the glory. Thank you. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggorante.com. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Amen po ba? So ngayon, ang problema ko na lang ay pamasahe. Nung panahon pong yun, 80s, 81, 82, hindi po uso ang love gift. Noon po ay TY lang. Babay sa'yo, babay, next week uli. Aba, ano ba naman ako'y kinamayan? Ay napakalakas ng discerning at perceiving spirit pagdating sa pera. Pagkamay, hindi ito pangkaraniwang papel. At akin pong isinilid agad at baka lumipad. Dahil ako'y walang pamasahe, pero handa na akong maglakad. At nung nasa harap na ako ng UST gate, dahan-dahang aking dinukot at himala ng mga himala, ibinigay ko 10 piso, ang love gift sa akin 50 pesos. At sabi ko, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Pag nakaranas ka ng himala, ikaw po'y maglilingkod sa Panginoon. Ang mga hindi naglilingkod, hindi nakakaranas ng himala. Amen, hallelujah. Kaya kailangan makaranas ka ng himala at yan ay dapat araw-araw. Amen, araw-araw. At ang himala ay mag-uumpisa sa iyong problema. Ang himala ay mag-uumpisa sa iyong sakit at karamdaman. At pag naranasan mo ang dampi ng kamay ng Panginoon, ikaw ay gagaling. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace is upon Him. Na ibig sabihin, kaya tayo nagkasakit dahil pagsuway natin sa Kanya at kaya tayo sumusuway dahil hindi natin alam ang Biblia. Kaya masama ang ating kalooban at tayo nagtatanim ng sama ng loob, hinanakit at hindi tayo nagpapatawad sapagkat hindi natin alam ang salita ng Diyos. At dahil sa ating kasalanan na hindi natin alam, tayo'y walang kapayapaan at hindi tayo makatulog kung gabi. Kaya ikaw ay kakaba-kaba at kakapa-kapa at hindi ka makatulog. At kung maidlip man, ang mapapanaginip ay laging yung napanood sa TV na halimaw. Nais ko pong iyong maunawaan. Nung araw dahil ako'y laking bukid, tingnan mo ang iyong katabi, katulad ko rin pala itong taga-bukid. Pag ako'y nag-basketball, larong bukid, nakapaa. At ang sabi nung mga matanda sa amin, dun po sa may Prayer Mountain, sabi niya, Goyo pa po ako dahil hindi pa ako Manileño. Naging Greg lang ako nung mag-Maynila ako.
Ako ay si General Goyo del Pilar. Amen. So, yun po ang usong nickname ng Gregorio. At ang sabi ng matatanda, alam mo, Goyo, huwag kang magpapagabi. Dahil dito sa barangay na ito, pag gumabi na, may lumilipad na ataol. Ninervyos ako. Ninervyos ako. Dahil ayokong makakita ng ataon. Pero hanggang dumating ang pagkakataon na wala akong magagawa, ginabi ako sa pag-uwi. Ninenervyos ako. Dahil ako'y nakatingin lagi at ako'y napapatisod na. Sabi ko, baka lumabas yung ataon. Pero nakarating ako ng bayan, walang nagpakitang ataon. Nais kong ipaunawa sa iyo, ang magpapakita sa iyo ay baon na puno ng pagpapala at biyaya. Kaya kailangang matuto ka, fearless confidence. Alisin mo ang lahat ng iyong kinatatakutan upang malayang makagawa, upang makapagpala ang Diyos sa lahat ng walang takot, dahil ang walang takot ay nasa kabanalan. Kaya ngayong gabi, nais kong ipaunawa sa iyo, be it done. Sabihin mo, be it done unto me. Hallelujah. Kaya nga, una, nais kong iyong maintindihan, laughter is the best medicine, sabi ng Reader's Digest. At ang sabi ng kawikaan, a merry heart doeth good like a medicine. Deferred hope drieth the bones. Kaya ang pag-asa, huwag mong ipagpapaliban bukas. Kailangang umasa ka bawat sandali. At ikaw ay magiging matibay at ikaw ay magiging malusog. Laging tandaan mo po na ang salita lamang ng Diyos ang ating pagkain. At kung makikita po natin sa ating pag-aaral sa General Science, doon tayo high school, alam natin na meron 3 uri ng matters. Solid, liquid, gas. Narinig po ninyo yon? Solid, liquid, gas. At kung atin pong papansinin, ang salita po ng Diyos ay nakapaghuhugas. Ano ang tawag doon? Liquid. At ang salita rin po ng Diyos ay nakapagpapadali sa ano ang tawag doon? Apoy. At ang salita ng Diyos ay nakabubusog. Ano ang tawag doon? Ang salita ng Diyos ay pagkain. Kaya nga para ikaw ay maging matibay at matatag, kailangan ang salita ng Diyos ay gawin mong napakahalaga sa iyong buhay. Dahil ang salita ng Diyos, mapaparam ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen po ba? Kaya nga kung ating iintindihin at dapat nating maunawaan that we are gifted with the Holy Spirit. You have the Holy Spirit. Is Jesus your Lord? Kung si Jesucristo ay Panginoon mo, nasa iyo rin ang banal na Espiritu. Amen? At dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, kaya ikaw ay matibay at matatag. At wala kang kinatatakutan kundi ang Diyos. Yan nais kong iyong maintindihan na mula nung ako'y mapuspos ng banal na Espiritu, wala na akong pinangangambahan sapagkat nalalaman ko ang Diyos ay nasa aking panig. If God be for you, who can be against you? And God is in you, and God is for you, and no one can condemn you. Amen? Kaya pag ikay hinahatulan, ay huwag mo na silang pagpapansinin sapagkat sila'y inggit lang sa iyo. Kaya nga po, unawain mong mabuti, may magsasalita sa iyo. Huwag mo nung paraniwalaan yan si Brother Greg. Nayayaman ka, masama ang maraming pera. Itanong mo sa kanya, sa katabi mo, masama nga ba ang maraming pera? At biglang may dudugtong pa. Pag marami kang pera, hindi mo matitiyak ang tunay mong kaibigan at ang hindi. Dahil ikaw ay kakaibiganin dahil may pera ka, pero hindi tunay yung kanilang pakikipagkaibigan. Pero ang sabi ng Reader's Digest, kahit na ganun, desire to be rich anyway. Amen? Dahil mas malaki ang magagawa mo pag ikay may pera.
We are not after riches, we are not after wealth. We are after the glory of God. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nagnanasa na ang Diyos ay parangalan, na ang Diyos ay bigyan ng papuri. At ito po ay mangyayari because we were anointed. We were sealed by the Holy Spirit, and our body is the temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one who lead us. The Holy Spirit is the one who guide us. And the Holy Spirit is the one who protect us. And the Holy Spirit is the one who comforts us. And the Holy Spirit is the one who reveals mysteries. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti. Hindi ka naging anak ng Diyos para baliwala ka lang. No. Meron kang halaga sa harapan ng Diyos. Pinarangalan ang unang ekspedisyon ng mga Briton na tinangkang akyatin ang Mount Everest. Namatay ang isa sa kanyang expedition team at sila'y hindi nakaabot sa kalahati ng Mount Everest. Gayunman, sila'y pinarangalan sa isang pagpaparangal na marangya sa England. At nung tanggapin niya ang tropeyo, dahil kayo ba'y naniniwala na pag ikaw ay gumawa kahit na bigo ka at ginawa mo yung ipinagagawa sa iyo, ikay pararangalan? So, pinarangalan siya, pero ang sabi niya, I promise that next expedition, I will reach the top of Everest. At dun sa isang model ng Mount Everest na nandun sa stage, ang sabi niya dun sa model ng Mount Everest, ang sabi niya, Mount Everest, you cannot grow bigger. But I stand that I will be bigger than you. Next time, I will conquer you. Amen. Hallelujah. Hindi ninyo nakita ang karunungan na mas malaki ka kaysa iyong problema. Kaya kailangan sabihin mo sa iyong problema, ako'y mas malaki sa iyo dahil ako'y naglilingkod sa malaking Diyos. You are bigger than all of your problems. Kaya ka nagkakaproblema dahil ikaw ay iniaangat ng Diyos, ikay sinasanay ng Diyos na mabuhay na basag. Because only the broken in spirit will be ideal for the use of God. Kaya kung ikay basag at wala ka ng pinagtitiwalaan kundi ang Diyos, at kahit ikay may naipon na hindi ka nagtitiwala doon sa iyong nasa bangko, ang tiwala mo ay ang Diyos, ikaw ay makakatulog ng mahimbing. Sapagkat the Lord is our keeper and the Lord will see to it that we are preserved, protected in our coming in and coming out. Kaya ngayong ika-4 na gabi, una, this is your night that a crucial decision is required. Pag sinabing crucial, ito po ay isang pagpapasya na wag mong ipagpapaliban. Kaya ka naririto dahil gusto mo na maging malaya. Na-diagnose po siyang stage 5 CKD. So, hindi siya cancer. It's a stage 5 chronic kidney disease. It started last Christmas, November actually. Namaga yung paa niya and everything. Ayaw niya pong magpatingin. Siguro may fear. Pinipilit po namin siya. But then, God works in mysterious ways. May hukay po sa amin. Nagtapon po siya ng basura, nalaglag siya. May dala po siyang yung daylight, tapos may tusok-tusok po. Nasugatan siya, dinala namin siya sa ospital. Pero sa awa po ng Diyos, kasi pag may nangyayari, lagi po una kong tinatawag ang Panginoon. Lagi po akong luluhod at alam ko po, hindi niya kami pababayaan. So, gumaling po, umayos naman po, walang na-touch. Pero ang sabi po nung doktor, yung pamamaga ng paa mo, hindi dito sa emergency. Bring it sa espesyalista. So naging daan po yon para pumayag siyang pumunta sa espesyalista.
hindi po ako nananalig. Pero may respeto po ako sa doktor, may respeto ako, nag-aral sila. Pero lagi pag magsasalita sila ng parang tinutuldukan ng buhay namin, hindi po ako naniniwala. Ang Diyos lang po ang pwedeng tumuldok sa buhay. Hindi po ako pwedeng maniwala. Yun nga po, one thing lead to another. So, naging medyo malungkot ang Pasko namin. Pero nakakapit lang po ako sa Panginoon. So, doon nag-start, na-diagnose siya. He started 3 weeks dialysis. Pero okay po siya, okay. And then the next, nung binigyan siya ng go signal mag-work, may nag-work naman na nagkaroon naman siya ng internal bleeding. So that was after 3 months, sinemicolectomy siya. Pinutol ugat niya, pinagduktong, nagkaroon siya ng trauma, and then it started yung, ayoko na pong sabihin kasi masakit isipin. Pero lahat po, wala siya sa sarili niya. You know, yung taong mahal mo, tingnan mo, is totally changed. So, every day po lumulod ako, umiiyak ako, dumidip ako, Panginoon, ibalik mo po sa akin. And nasagot po sa akin ng Panginoon, amazing. How sure are you na hindi ko siya binalik na better? Because lagi ko na siyang kasama. Hindi na kami nagkakahiwalay. Although, I would have wished na iba yung sitwasyon. Pero lagi ko siyang kasama. That was the second. And then the third, hindi kasi siya na endoscopy, colonoscopy lang. Bumalik na naman kami sa doktor. 54 ang hemoglobin niya. Pero God is so good. Hindi namin alam dahil lumabas kami 100 ang hemoglobin niya. Na-dialysis siya ng 54, which is not good. Kasi yung dugo mo mababawasan and everything. Walang nangyari sa kanya. So bumalik kami, in endoscopy, medyo may bleeding. So sa awa ng Diyos, nakalabas uli kami. And then the last was May. So hanggang May yun, pabalik-balik kami sa ospital. But every time, that's how we started. Bumalik na po siya, dinala ko siya dito pagkalabas ng ospital. And he started believing again. May believe naman po siya, kaya lang, kanya-kanya po yun eh. We cannot judge, diba? So, yun po, bumalik na po. At sa awat po naman ng Diyos ngayon, he's getting better, tumataba na siya. And then, sabi ko nga, pag titignan ko lahat ng resibo, milyonaryo pala kami without me knowing it. Because pag kinenta ko po lahat ng ginastos namin, it's millions. But wala po ako nun, where did it come? It's all the grace of God. Talagang grace of God. Hanggang ngayon po nabibuhay kami sa grace of God. So kaya tuwing tatawag si Pastor, lagi po akong nananalig na tuloy-tuloy na po ang paggaling. Pag sinasabi po ng doktor, lifetime, because wala pong doktor na magsasabi sa inyong gagraduate ka sa dialysis pag CKD ka. The ordinary kidney infection, pwede kang graduate, pero sa CKD lahat po ang sasabihin, lifetime yan. Pwedeng mabawasan, pero lifetime. Pero every time sasabihin nun, no, yun ang sabi mo, pero iba ang pangako ng Panginoon ko. Lagi ko pong kinokontra ang mga bagay na nagtutuldok sa buhay namin, pagkat wala pong ibang pwedeng magtuldok sa buhay namin kung hindi ang Panginoon. At ang alam ko po, ang sabi ko sa kanya, binuhay ka ng Panginoon. Dami ng pinagdaanan natin, pinagdaanan mo, binuhay ka. It means you have a purpose. Kasi kung wala kang purpose, kinuha ka na niya noon pa. So every time makakaraos ka, you have a purpose. At every time masusurvive namin, I know I have a purpose. So every time I have a chance na ipatotoo, kahit in my own little way, ang kabutihan ng Panginoon sa amin, lagi kong sinasabi sa makakakilala ko na nothing is impossible with the Lord. Madami kong hindi lang po kasi ko yung may ugali akong pag meron akong dinaramdam, ang una ko pong ginagawa, umiyak na umiyak. Pero since yung si Sister Sylvia, talagang close kami as Christian, siya yung unang nakakaalam ng mga problema ko. Pero hanggang maaari, iniiyak ko lang po yun sa Panginoon. Dahil para po ang feeling ko, pag kwento mo, pag sinabi mo, parang lumalala eh. So, kinikwento ko po yun pag sa tingin ko natapos na. To give glory to God na nakaraos po kami doon sa mga pagsubok na yun. As a Christian po, naniniwala ko every day is a struggle. But
you have to have radical faith. Radical po yung faith ko eh. Kahit po ako, ilang beses po akong nakakaramdam ng feeling ko, mamamatay na ako, masakit mo. Hindi ko tinatanggap yon dahil ang lagi ko pong sinasabi, hindi masasayang ang ginawa ni Kristo sa krus sa akin. Hindi masasayang yon dahil pinagaling niya na lahat ng sakit at tinubos niya na lahat ng kasalanan. So, hindi masasayang ang ginawang yun sa amin ng Panginoon. Sa asawa ko, sa pamilya ko, lagi po kaming nananalig. Yung asawa ko po medyo mahihain niya. Ewan ko po. Hindi. Papasalamat naman sa Panginoon. Kay Pastor, maraming salamat po. Yun yung panalangin. Maraming salamat po. Salamat nga po pala ang pamilya ni Pastor Dito Miguel sa pananalangin sa amin. Maraming salamat and I'm so grateful and I always pray na lumago pa po yung church natin, magamit pa po tayo kahit hindi naman po kailangan na napakalaki, di ba, in our own little way, nagagamit po tayo ng Panginoon. Kahit sa patotoo lang at naniniwala po ako sa nangyari sa amin, meron pong purpose si Lord because greater is He who is in us than the one who is in this world, hindi ba? So, lahat po ng promises niya, lagi po namin pinanghahawakan yun sa aming buhay. So, to God be the glory. And thank you po. Nagkaroon kami ng pagkakataong magpasalamat. Salamat. Sa bagay na hindi ko alam, pero alam ninyo. Pero hindi ninyo alam kung paano. At ang tawag doon sa, alam mo ang problema mo, pero hindi mo alam ang solusyon, ang tawag po doon, crossroads. Ikaw ay nasa sangang daan. At kailangang maintindihan mo, it is only the single-minded that can reach their destiny. Kailangan magkaroon ka ng isang pag-iisip na nakatuon doon sa pangarap na isinilid ng Diyos sa iyong puso mula pa nung ikaisilang. At laging tandaan mo yung pangarap na yun. Pag iyong inilagay sa iyong isipan, at nakita mo ang sarili mo na nakatayo ka doon sa katuparan ng pangarap, mangyayari sa iyo yun. What you see today will be you in the future. Kung paano mo nakikita ang iyong sarili ngayon, yun ang iyong daratnan sa kinabukasan, sa hinaharap. Kaya walang linikha ang Diyos na mahina. Kaya ka nilikha para lagyan ka ng kalakasan ng Panginoong Hesukristo. Laging tandaan mo, ang yumayaman ay matyaga. Tingnan mo ang iyong katabi, ikaw ba'y matyaga? Ikaw ba'y hard worker? Umaakyat lang sa second floor nito ay sawa-sawa ka nang bumalik. Laging tandaan mo, marami ka pong daraan ng labanan. Kaya sinasabi ko sa ilang mga bata pa sa paglilingkod, marami pa kayong kanin na kakainin para maabot ninyo yung aking kinalalagyan. At marami pa kayong demonyong igagapos. Pero nais kong ipaunawa kapag ikaw ay nakipag-ugnay at nakipagkaisa sa marami nang natapos na bakbakan, hindi ka nadaraan doon sa bakbakan sapagkat tuturuan ka nung nagtagumpay. Amen po ba? Kaya nga, napakahalaga at napakaganda na iyong maintindihan. Your enemy will create your reward. Pero love them anyway. Ibigin mo sila kahit na gumagawa sila ng kasamaan sa iyo. Kailangan po ang the strong determination to live obedient to God. At ang sabi ni Aryo kay Daniel at sa tatlo pang kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego, 75 po yung kabataang galing sa pangunahing pamilya ng Huda. At sila ay ginawang prominente, pinag-aral sa Babylonia at binigyan ng magagandang pagkakataon para sila ay magamit ng kaharian. Pero ang sabi ng apat kay Aryok na namamahala sa pagpapakain sa kanila at paggagabay sa kanila, ang sabi ni Daniel, pwede bang wag naming kanin ang pagkain dito sa Babylonia? At ang sabi ni Aryok, hindi pwede.
Papatayin ako ng hari pag nakitang kayo ay patpatin. Hindi. Subukan mo kaming 4. Out of 75, 4 lamang yung nagpasya. Tingnan mo ang iyong katabi. Sa dami nating ito, dapat lahat ay magpasya. Na ikaw ay magkakamit ng tagumpay. Amen? Kailangan ang desisyon. Ang sabi nung 4, hindi kami kakain ng pagkain ng mga Babylonians. Ang kakanin namin ay yung prescribed na pagkain sa mga Hudyo. At ang sabi niya, sige, ilang araw susubukan ko kayo. At sa ilang araw na kinakain nila yung pagkain na sinabi ng Diyos, mas malusog sila at mas maganda ang kutis kaysa dun sa mga kumakain ng pagkain ng Babylonians. Tingnan mo ang iyong katabi, kaya ikay mas maganda ang kutis kaysa mga kamag-anak mo dahil kumakain ka ng salita ng Diyos. Amen? At ikay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Iyang katabi mo, hindi na iyan nagtanghalian kanina dahil nag-aayuno siya, dahil nag-aabang siya ng malaking karunungan na ibibigay ng Diyos ngayong gabi. Amen? Hallelujah. So, your prayer need fasting sometimes. At ang mga regular na Hudyo ay nag-aayuno 4th day and 6th day. At ang 4th day ay Wednesday at ang 6th day ay Friday. Yun po yung kanilang nakaugalian. Pero nais kong iyong maintindihan, you have to decide that you will believe the dream na inilagay sa iyong puso ng Diyos. Amen po ba? Ano ba yung pangarap na yan? Alam ko po ang pangarap sa akin, na ako ay ako'y mangangaral, pero para ako'y maging matibay na mangangaral, kailangang ayos ang aking pamilya, sapagkat ang katangian ng isang mangangaral, sabi sa pastoral letter kay Timoteo, dapat ang lingkod ng Panginoon ay namamahala sa kanyang pamilya ng maayos. Sapagkat paano pamamahalaan ng isang lingkod, ang simbahan ay napakaraming pamilya doon. Hello. Yun po ay pastoral letter, hindi po yun para sa lahat. Kaya nga ating unawaing mabuti, you have to decide na yung iyong pangarap ay umpisahan mong pangarapin mula ngayong ika-4 na gabi. Sabihin mo sa iyong katabi, may pangarap ka ba? Sabihin mo, hindi ka pwedeng gaya-gaya. Kailangang personal na pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Kaya maraming nabibigo, pagaya-gaya lang. Maganda nga yan. Siguro yun din ang pangarap sa akin ng Diyos. Hindi. Meron kang specific na pangarap na buhat sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang pangalawa dapat, when you start your dream, it's happiness. Pag inumpisahan mo ang iyong pangarap, ito ay kalahati na ang iyong sa umpisa pa lang, sa unang hakbang pa lamang, ikaw ay patungo na sa kagabuuan at kaganapan ng pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. At laging tandaan mo po, marami tayong hindi alam kung paano mangyayari yung pangarap na inilagay sa atin ng Diyos. Pero laging tandaan mo po, ang Diyos ay Diyos ng mga sorpresa. God is the God of surprises. Ikagugulat mo ang pagdadalhan sa iyo ng Diyos kapag iyong pinangarap ang pangarap na inilagay sa iyong puso. At itong 4 ang naging prominente doon sa kaharian ng Babylonia. Sila ay naging mataas ang posisyon. At dahil sila ay tagapayo, kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay gagawa ng problema na hindi malulutas na maging ng hari? At kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ang maglalagay at magsisilid ng takot sa mga mapupusok na tao? At sinidla ng Diyos ng panaginip ang haring si Nebukadnezar. Kayo ba'y naniniwala na normal na managinip ang isang tao? Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman? At gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling.
sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name. Pero bakit sinabi niya sa kanyang mga tagapayo na sabihin ninyo ang aking panaginip? Mabuti sana kung sinabi niya, ako ba lalaki o babae? So, naturally lalaki si Haring Nebukadnezar. Kaya nga, ang sabi niya sa kanyang mga advisor, sabihin ninyo ang aking panaginip at ipaliwanag ninyo kung anong ibig sabihin nun. At kung hindi ninyo ito masasabi at hindi ninyo maipapaliwanag, kayo ay papataying lahat. Laging tandaan mo po, in the midst of crisis, God is doing great things para ikaw ay iangat. Amen? So crisis is our opportunity to be promoted by God Himself. So, ipinatawag ang apat. At ang sabi, bakit naman kami ay kasama sa papatayin? Eh, hindi naman namin alam na nagre-request ang hari ng kanyang panaginip. Resort to prayer all the time. So, nanalangin ng apat. At ang kanilang panalangin ay unay sinamba nila ang Diyos na may alam ng mga panahon, na may alam ng mga hiwaga. Sinamba nila ang Diyos. Ang panalangin po, sasambahin mo muna ang Diyos at iyong sasabihin sa Kanya ang alam mo tungkol sa Kanya. Ikaw ay Diyos ng mga hiwaga at hindi namin alam yung mga hiwagang yon, pero kapag hiniling namin, isisiwalat mo sa amin. Ano po ba yung panaginip ng hari? Hello? At ipinakita yung panaginip at ipinaliwanag mula ulo hanggang talampakan at tayo'y nasa dalawang paana. Kaya makikita po natin ang democracy at autocracy. Kaya mabuhay ang daigdig ngayon dahil ang pamahalaan po ay mabuhay. Pero hindi po tayo nakatingin doon sapagkat tayo ay sakop ng kaharian ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan. Have a decision. Make a decision bravely, courageously, and then make a covenant with God. Makipagtipan ka po sa Diyos. Panginoon, kailangan ko po ang bagong malilipatang bahay. Panginoon, kailangan ko po na ma-promote dahil lumalaki po ang aking kagastusan. Kaya ba naniniwala na personal ang Diyos? Kaya ba naniniwala na pwedeng hingin mo ang personal mong pangangailangan? Parang hindi yata tiyak ang marami. So, God desire to attend to our need. God desire to provide for all our need and to supply all our need. Kaya nga po, nais kong maintindihan mo na si Jacob for 20 years ay hindi sinuswelduhan ng kanyang biyenan.
biyanan, tatay ng kanyang asawa. Siya trabaho ng trabaho, pero walang sweldo. Tingnan mo ang iyong katabi, tatagal ka ba ng ganon? Na hindi ka magrireklamo? Kaya marami pong strikers, marami pong union, dahil sila'y nakatingin ay sa sweldo. Pero kung ikay nakatingin ay sa Diyos, hindi ka pagkukulangin sa iyong pinagtitiwalaang Diyos. Kaya ano ang nangyari? Kay Jacob, at ang sabi ng Diyos, ito ang paraan. Kayo ba'y naniniwala na sa isang sanga ng punong kahoy ay magiging pintaro ang lahat ng mga tupa at kambing ng kanyang biyanan? At dahil nga is rude ang kanyang biyanan, ang sabi ni Jacob, pwede ba sa tagal ko namang naglilingkod sa iyo, biyanan ko, pwede bang ang lahat ng mga ipanganganak na pentarong tupa at kambing, pwede bang akin yun? At dahil nga siya is rude, nasisiraan na sa kanyang isipan siguro, nasisiraan siguro ng loob ito. Baka baliw na ito dahil hindi nasuswelduhan. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, huwag kang mababaliw. Amen? So, siya po'y nakinig sa Diyos. If you receive an instruction from the Lord, follow it. Obey it at once. So, detalyado po yung sinabi. Kumuha siya ng sanga ng isang puno na kanyang linagyan ng pinta at ang lahat ng magdadalang taong tupa, kambing ay nagiging pintaro at nagtaka ngayon ang kanyang biyanang tuso at ang sabi, napakarami ng kanyang tupa at ang kambing dahil lahat ay pintaro. If you obey God, and God, when He speaks, it is always specific in your particular time and circumstance. Kaya po ako'y buhay dahil naririnig ko po ang boses ng Panginoon. Kaya nga kung ikay titingin lamang sa iyong common sense, pag sinabi pong common sense, hindi ka mas mahusay kaysa kanino man tao, kaya common. Lahat ay pare-pareho ng isipan ng tao. Na pag binigyan mo ang tao ng 5,000, lahat ay marunong gumastos. Pero ang isang matalino, yung 5,000. Tinanong ng isang research, tinanong ang isang multimilyonaryo sa Makati. Kung ikaw po ba ay hindi ka nasa kalagayan mo ngayon, kung ikaw po ba ay bigyan ng 5,000, ano ang iyong gagawin doon sa 5,000? Ang sabi niya, mahirap kong sagutin yan dahil ako ay maraming milyon. Dahil halos buong Makati ay siyang may-ari. Pero bibigyan kita ng aking pwedeng pananaw, bagamat ang 5,000 ay napakaliit. Pero ang 5,000 ay pangangasiwaan ko yun. Ikaw ba naniniwala dun sa frugality and thriftiness? Ano po yung frugal? Hindi ka gagastos ng higit sa iyong kinikita. Hello? At pag ikaw ay sanay na mga siwa ng kakaunti, pagkakatiwalaan ka ng malaki, alam ng Diyos na ito ay uunlad at lalago sa iyo. Kaya nga po, nais kong iyong maunawaan, gusto ng Diyos na ikay maunlad. Gusto ng Diyos na hindi ka naghihirap. Gusto ng Diyos na hindi ka nagkakasakit. Gusto ng Diyos na ikaw ay hindi nanghihina. Gusto ng Diyos na ikay maligaya, gusto ng Diyos na ikaw ay masaya, gusto ng Diyos na ikay matibay, gusto ng Diyos na ikay matatag at hindi ka na ikikibo ng anumang mga suliranin. Pero hindi magagawa ng Diyos yung gusto niya kung hindi mo rin gusto. Kailangan magtagpo yung gusto ng Diyos ay gugustuhin mo rin dapat. Amen? Kaya gusto ng Diyos na ikay maunlad, sabihin mo gusto ko rin. Gusto ng Diyos na hindi ka nagkakasakit, sabihin mo ibig ko rin. Gusto ng Diyos na ang buong pamilya mo ay matagumpay, sabihin mo gusto ko rin. So, ang ginusto ng Diyos na ginusto mo at nagtagpo, yung dalawang pagkagusto, mangyayari sa inyong buhay, ang nagtagpong gusto. Kaya nga po ating pansinin, si Jacob ay uuwi na sa kanyang bayan, pero meron siyang problema ang kanyang kapatid na kanyang dinaya at linoko. Kaya siya nakipagniig sa Diyos at ang sabi niya, iligtas mo po ako. Siya ba iniligtas ng Diyos?
Pero paano niya nakuha ang pagkampi sa kanya ng Diyos? Siya'y nanalangin magdamag. Tingnan mo ang iyong katabi, marunong ka bang manalangin once in a while ng magdamag? Huwag mo nga angkinin na ikay nanalangin na natulog ka naman. Pag sinabing nanalangin, ay talagang nanalangin ka. Kaya nga po, siya po'y nagtagumpay. At ngayon, ang isang naalaala ko si Joshua. Si Joshua po ay napakatapang. Tingnan mo ang iyong katabi. Kasing tapang ka ba ni Joshua? Isip-isipin mo po, yung Jerichong napakamakapangyarihang bansa at napakakapal ng pader na nakapaligid sa Jericho, nagiba. Kayo po ba'y naniniwala na sa sigaw nila sa ikapitong araw ng Hallelujah, Praise the Lord, nagiba yung walls of Jericho? Ako rin ay naniniwala. Pero alam mo, ang maraming kabiguan ay mula sa malalaking tagumpay. Kailan na-depress si Elijah? After the victory against the 850 prophets of Jezebel. Kailan na-depress si Jonah? Nung pigilan ng Diyos ang puot niya sa Nineveh dahil nagsisi ang mga mamamayan ng buong Nineveh, pati ang hari. At siya nalungkot, na-depressed dahil ang gusto niya, lipulin ng Diyos ang mga Ninevites. Pero ang gusto ng Diyos, maligtas sila. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pangangaral na ang Diyos ay mapagpatawad sa humingi ng kapatawaran. Kaya nais kong iyong maintindihan, iwasan mo ang depresyon. Hello? Iwasan mo yung tinatawag na neglect. At si Joshua, ang sumunod na bayan ay Ai. Hindi na siya sumangguni sa Diyos dahil napakaliit ng Ai. Kayo ba'y naniniwala na walang nakakapuwing na malaki? Ang nakakapuwing ay... At ang Ai, hindi nila natalo. Ang Jericho natalo nila dahil sinunod nila ang detalyadong utos ng Diyos. Pero ang Ai, hindi nila sinangguni ang Diyos, kaya hindi sila manalo. Ang tawag po do'y presumptuous sin. One after the other, pagkasunod naman ay Gibeon. At siya'y nalinlang uli. Tandaan mo po, hindi dahil mabait sa iyo ay maganda ang intensyon sa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi, ang mga nakakaloko sa atin ay yung akala natin mabait. Hello? You have to exercise your gift of perceiving and discerning spirits. Kapag may taong naging mabait sa iyo na dati na may galit sa iyo, iwasan mo na yung taong yun, inihanda ka sa kamatayan. Di, totoo po ito. Kaya dumating ang mga taga-Gibeon na suot ng lumang-lumang damit na galing sa ukay-ukay sa Green Hills. At dumating sila na parang hirap na hirap at kubang-kuba na. At sabi, mahal na Joshua, kami magpapaalipin sa iyo. Saan ba kayo galing? Sa malayong bayan. Huwag mong paniniwalaan ang sinasabi ng tao. Isangguni mo muna sa Diyos kung tama yung sinasabi ng tao. Kayo ba'y naniniwala na alam ng Diyos ang isipan ng tao? Kayo ba'y naniniwala na alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng tao? Kaya para iwas pagkabigo, siyasatin mo kung sino ang accountant mo. Siyasatin mo kung sino ang mamamahala ng iyong pera. Nais kong ipaunawa sa iyo, ang pera mahirap hawakan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya kailangan ikaw ay masinop at mahusay. Kahit meron kang tagapamahala, kailangang tiyak mo ang katapatan, faithfulness, integrity, and loyalty of the one who will manage your farm, your money. Kailangan alam po yun dahil kadalasan kamag-anak mo ang kukuha ng iyong kabuhayan. Kaya nga po, si Joshua ay nabigo for failure to acknowledge God. Ang sabi ni Solomon,
Acknowledge Him in all thy ways, and He shall direct thy pathways. Sangguniin mo ang Diyos sa lahat ng iyong balak at itutumpak niya ang iyong mga landas. Kaya si Joshua po ay natuto. At si Caleb po ay natuto rin. Nung sila makapasok sa lupang pangako, ang sabi ni Caleb, tayo ang dalawang matanda na inutusan ni Moses na mga siwa dito sa mga bata at tayo nasa lupang pangako na natatandaan mo ba ang sinabi ni Moses sa atin nung tayo ay nandun pa sa kabilang ibayo? Na ang sabi ni Moses, Caleb, dahil sa iyong katapatan, ito ang iyong mamanahin dun sa lupain. At ang sabi ni Joshua, yun ang gusto mo o yun ang gusto ko? At sino nakatira doon sa kanyang gustong mamanahing lupa? Mga higante. Alam mo, ang sabi ni Caleb, alam ko na yung mga higante matatalo kong lahat sapagkat kasama ko ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo yung lahat ng problema mo ay malulutas mo dahil kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Iyong sakit at karamdaman ay aalis sa iyong katawan dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah! At natuto si Joshua. Kaya nung sila'y matatalo na lulubog na ang araw, siya dumalangin sa Diyos, pwede po bang iyong pahintuin ang paglubog ng araw? Dininig ba ng Diyos yung pakiusap ni Joshua? Yes, pinarangalan siya dahil siya ay tinanggap niya sa kanyang sarili, kailangan niya ang Diyos. Ano man ang kalagayan mo, kailangan mo ang Diyos. Hindi ka kailangan mo ang Diyos araw at gabi. The key to your day, the key that closes and opens your day and my day is prayer. Always pray after waking up. Always pray before going outside of your house. Always pray when you go back to your house. Always pray before you sleep. Kaya nga nais kong iyong intindihing mabuti, ikaw at ako'y kailangan magkaroon ng pag-uugaling katulad ng sa Panginoong Hesukristo dahil ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay Diyos na totoo, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan ng pagka-Diyos, kanyang ginamit ang pagkamasunurin. Siya ay nabuhay na mababa at maamo sa harapan ng kanyang Ama. At siya ay sinamahan ng Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu ang kumilos para mapagtagumpayan niya ang tukso. Ang Banal na Espiritu rin ang gumagawa sa kanya kaya siya ay nakakapanalangin ng matagalan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpatawad ka na para ang Banal na Espiritu ay malayang makapangyarihang gumawa sa iyong buhay. Ako po'y masayang-masaya. For the first time, kahit nalilate ako, nakaabot ako ng 4 days na revival. Talagang miniti ko pong, nung nadinig ko to, ay talagang tatapusin ko yan, 4 na araw lang. Pero talagang hinahadlangan po ako ng demonyo, andun matraffic ako, andun yung apo ko, ganito. Pero kinapalang ko mukha ko, kahit late ako, ako ng attend. Sabi ko, hindi bale, basta pupunta ako kahit anong mangyari. Ngayon ako, kaming magkapatid ay very close kami. Kahit saan kami tumira, magkatabi kami. There was a time in my life, nagsuffer po ako ng sobrang anxiety. Hindi ko malaman, isang araw, may naramdaman ho ako na tuwing mararamdaman ko, iniisip ko mamamatay ako. Kakaibang pakiramdam, hindi ko nasasabihin kasi may mga babaeng magme-menopause. Makakaramdam kayo ng kung ano-ano. It's a part of my menopausal syndrome. Ito 2 taon na kong pinahirapan. Ang menopausal syndrome pala hindi pag uminom ka ng gamot tapos na. Matagal. At nung mga pagkakataong yun, maka-Diyos na ako pero hindi ko napaglabanan yung takot. Pupunta ako sa kapatid ko, iiyak ako. Machi, ito na naman, ang sakit-sakit na naman na ulo ko. Huwag kang matakot. Lumabang ka, pagdadaanan mo yan. Tapos, kahit naman anong mangyari, 6 na buwan, kung sakit ito, ba't buhay pa ako? Lagi kong sinasabi yun, hindi mo ako kayang patayin. Laging ganun. In Jesus' name, lalaban ako.
Hanggang isang araw ho, nakita ko si Kenneth. Kenneth, pag-pray mo ko, pumunta rin ako kay Bishop. Kinonsulta ko yung nararamdaman kong napakakaiba. Hindi mo ho maipapaliwanag. Pag tumayo ka, pag humiga ka, ibang klaseng pakiramdam, para kang nakasombrero ng napakahigpit sa ulo mo. So all the while iisipin mo, mamamatay na ba ako? Sakit ba to? Ito ho, ipapatotoo ko sa inyo. Ito sa iba, pinagtatawanan ako pag sinasabi ko. Pero sa mga taong makadiyos na katulad natin, mauunawaan niyo po ako. Nagpunta ako kay Bishop, sinabi ko lahat. Sabi niya, ang kasalanan mo, masyado mong in-entertain ng peer. So, pag pipray kita na mapatawad ka dyan, tapos may mga Bible verses kaming binasa, hanggang sa nagpray kami, umuwi ako. Pag uwi ako, natutulog ako, pinasalamatan ko ang Panginoon. Akalain niyo ba na parang may mga tumatalsik sa ulo ko? Chik, 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 chik. Sabi ko, ba't parang may mga lumalabas sa ulo ko? And it's all the negative thoughts na itinanim sa akin ng demonyo. After the prayers naming pinagpray ako ni Bishop, natutulog ako, parang may kung ano-ano. And I prayed hard, tapos parang ang wisdom na binigay, lahat ng mga negatibo dyan sa utak mo, nawawala na. And that is the start of my very good day. Napaglabanan ko yung 2 taon na yon, andirito pa ako. And isa pa akong napakaganda, nung umiiyak ako, nakaluhod ako dyan, somewhere there, dun sa upuan na yon. This is 2005. Umiiyak ako. Alam nyo, God whispered to me, all things work together for good to them that loves the Lord. At napakahalaga ho sa akin yung Bible verse na yan. Kahit anong nangyayari sa buhay ko, all things work together for good to them that loves the Lord. Lagi kong sinasabi. Kailan lang ho, itong year na to, namatay ang kapatid ko, diabetic. Sabi ng doktor, diabetic din daw ako. Mag-ingat ka, bla 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 bla. Every time na pupunta ako, pag kinausap ako, parang lagi na lang mamamatay na ako. Ayoko talagang pupunta sa doktor nang hindi kailangan. I always pray. Tapos nag-anxiety mami ko. And the third, ito iniyak ko talaga, iniluhod ko sa Panginoon. Na-confine ng mga apo ko kidney problem at the age of 8, mag-8. Yung isa, 14 days kami sa ospital, ayaw babaan ng lagnat, ang taas-taas ng presyon. Hindi ICU, yung the next before ICU. Nung umuwi na kami, umihi ng dugo, nirelease na ng ospital, tapos ang taas ng presyon. Siyempre, bata yun. Nakakapanghinayang ang bata kung mawawala. Kung ang matanda nga, iiyakan natin eh. Lumuhod po ako talaga ng taimtim, umiyak ako na umiyak. Sabi ko, Panginoon, alam kong pahiram mo lang ang apo ko, pero wag mo naman munang kunin. Sabi ko, parang awa mo na, mahal namin siya. And you know, after that prayer na napakataimtim, kinabukasan, wala nang beefing, mataas ang apo ko. Siguro, tinetest ni Lord kung kaya kong ibigay yung aking apo. Sabi ko, pahiram mo pa, please God. Wala naman akong pwedeng gawin kung kukunin mo. Nakikiusap lang po ako, ipahiram mo pa. At ngayon, kung nakikita nyo, yung mga kambal yun, yung apo kong kambal. Isang-isa na lang. Ang asawa ko na-diagnose ng may macular disease sa mata. Umuwi siya sa amin na hirap na hirap makakita. Punta kami sa doktor sa macular, kung ano-anong test. Sabi nung doktora, kailangan injectionan 60,000 for injection. 3 injection. Sabi ko, how sure are we na makakakita siya ulit at lilinaw ang mata niya? Hindi ko magagarantiya. What? Sabi ko, kung 60,000, ibigay mo na lang sa Panginoon ang kaya mong ibigayhan at ipagkatiwala natin sa Diyos yan. Then, lapit kami kay Bishop. Sinabi ko yung sitwasyon. Sabi niya, huwag niyo pong ipahintulot, isa sa pena na manakaw ng demonyo ang pera nilang mag-asawa. At that time, hindi pa naman kami
Kumbaga, we have, but that's too much for us to spend 180,000. Parang sobra, tas hindi ka pa sure kung gagaling. Di nag-pray na lang kami ng pray. Sabi ko, kung kalooban mo lang na mangyaring ma-injectionan, ipinagkakatiwala ko po lahat-lahat sa iyo itong sakit ng husband ko. Tapos, after 1 month, tinawagan akong doktora, sabi niya, Mami, lakap. Yes, sabi niya. Na-injectionan na ho ba si Daddy? Sabi ko, hindi pa kasi naman, doktora, sayang naman yung pera namin, ang laki-laking halaga. Ay, thank you. Sinipon ako, naiiyak kasi ako Pero lahat ito dahil lang sa kabutihan ng Panginoon. Alam nyo, ang pag-iyak ko na lagi ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos talaga. Dahil ang buhay ko talaga sa Kanya ko na lang inaasa, sa Kanya, hindi sa pera. Dito cut it short, papuntahin nyo dito si Daddy dahil meron kaming pre-study tungkol sa sakit niya. Di pumunta naman kami, wala namang mawawala. Alam niyo ho, na-injection na ng asawa ko, ni 5, wala kaming ginastos. At tuwing pupunta pa ho kami, meron kaming 1,500 for merienda. Di ba napakabuti ng Diyos? Pag sa Kanya mo, inalay ang lahat-lahat sa Kanya lang. Kaya po ngayon, ang panalangin ko talaga, nung sinabi ni Bishop, lumuhod kayo at hingin nyo ang gusto nyo na para sa inyo. Isa lang ho ang hiniling ko, na ang lahat-lahat ng mga anak ko, mga apo ko, at lahat-lahat pa ng magiging lahi ko, maging maalab sa Panginoon. Dahil sa nakikita ko ho at nararamdaman, ang pagiging maalab at pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, nandun na ho lahat-lahat ng kailangan natin. Wala na tayong ibang kailanganin pa, magpakaalab lang tayo. At yun lang, napakadami, pero doon na lang ho at magandang gabi sa inyong lahat. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. It's only the Holy Spirit. Amen? Yung hanap buhay mo, huwag ka nang manloko. Dahil pag ikaw ang kakain yan, baka hindi mo rin kainin. Hello? Let the Holy Spirit be in control of your total life. Because it is the Holy Spirit who knows best. Kaya nais kong iyong maintindihan, si Gideon. Kilala niyo si Gideon? Ang sabi ng anghel, "Oh, valiant warrior of God." Kadalasan, pag sinabi ko sa iyo, napakayaman mo. At sasabihin nung binabati ka, sana mangyari, Brother Greg. Hindi mangyayari pag hindi pinaniwalaan. Pag sinabi ko sa inyo, yayaman ka, believe. Amen? Ang Diyos ang bahala doon sa iyong pinaniwalaan because I am a servant of God.
O, purihin ang Panginoon. Dahil nasa salita ng Diyos, be it unto you according to His word. Dahil may takot ka sa Panginoon, buong pamilya mo ay pagkakaabalahan ng buong langit. Dahil ikaw ay lagi sa revival, mga anak mo ay magiging number 1 sa ibabaw ng lupa. Yan po ang salita ng Diyos. Be it unto me according to your word. Not according to St. Luke's Hospital. Not according to the expert. It is only and always, do it unto me according to your word. Sa Luke 1:38, ang sabi ng anghel, Maria, magdadalang tao ka na walang sisiping sa iyong lalaki. And Mary said, behold the handmaid of the Lord. And Mary said, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Hello. In Jesus, you are more than conquerors. Sabihin mo, be it unto me according to His word. You can do all things through Christ who is strengthening you every day. Magagawa mo ang mga imposible dahil kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Sabihin mo, be it unto me. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ang sabi sa Matthew 9:29, sabi dun sa isang pinagaling. Ano po ang sabi? Then touch he their eyes, bulag, saying, according to your faith, be it unto you. Ano ba ang kailangan mo? According to your faith, be it unto you. Kailangan mo ng puhunan according to your faith. Huwag mong hihintayin ang puhunan. Iayos mo ang lalagyan mo ng puhunan. Huwag kang naglalaro. Amen? Ayusin mo yung paglalagyan ng pera dahil kung hindi ayos, hindi dadating ang pera sa iyo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Faith without work is dead. And faith that is dead is pungent in odor. Tatagalugin ko po, ang pananalig na walang gawa ay patay at ang patay mabaho. Tingnan mo ang iyong katabi, hindi ka pa bumabaho. Dahil buhay ang iyong pananalig. Amen. Buhay ang iyong pananalig. Amen. Hallelujah. At hinawakan ng Panginoon ang mata ng bulag at sinabi niya, sang-ayon. Hindi sinabing, Father, open his eyes. Hindi, sabi niya, according to your faith. Sino raw ang nagpadilat doon sa bulag? Yung bulag. Amen. So according to your faith, receive your new job. According to your faith, receive your contract in Bahrain. Amen. According to your faith, so it is your move. Amen. Ikaw ang kikilos, ikaw ang hahakbang. At paniniwalaan mo ang Diyos na siya ay kasama mo araw at gabi. Ang sabi ng babaeng 12 taong dinudugo, mahawakan ko lamang ang laylayan ng baro ng aking Panginoon. Ako ay gagaling at siya gumaling. At ang sabi ng Panginoon, who touched me? At ang sabi ng kanyang mga alagad, who touched you? Master, who touched you? Lahat ay nakahipo sa iyo, nakahawak sa iyo. And why is it that you are asking that question, who touched me? Kaya ba'y naniniwala na ang Panginoon ay may kapangyarihan at alam niya ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan? Virtues flow out of Him and received by the woman with an issue of blood for 12 years. Kapansin-pansin ang number 12. There are 12 gates in Jerusalem. There are 12 months in a year. So, kung iyo pong unawaan, there are 12 disciples, 12 tribes. So, ano ang bearing ng 12? Nais kong ipaunawa sa iyo na ang 12 buwan ng bawat taon ay hindi pwedeng ikay maghirap. Kung iyong paniniwalaan ang salita ng Diyos at laging paulit-ulit na sasabihin mo habang ikaw ay pumupunta sa iyong kliyente, be it done unto me. Kaya nung ako'y nasa sales, lagi kong dala ang PO. Alam niyo ang PO? Purchase order.
Dahil ako'y tumatakbo at sasabihin ko sa aking sarili, permado na ang aking PO. At ang pinakamalaking benta ko ay kung ilang milyon, construction elevator. At ang sabi, nung bumili, Greg, ikaw muna ang unang sumakay. Nakikita niyo yung nasa likod yung nasa gilid ng gusali. At ang sabi ko, baka mahulog kami nito. Pero para pirmahan yung cheque, kailangan ako ang unang sumakay at saka yung operator nila. Kaya naman ako enjoy na enjoy dahil ang nabentahan ko ay PCI Bank noon. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, kailangan kay matapang. Sabihin mo, hindi pwede ang duwag sa pag-unlad. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, hindi pwede ang duwag sa pag-unlad. Amen? Abay, kailangan pong ikay barumbado pagdating sa paniniwala sa Diyos. Pag sinabing barumbado, ang hahadlang sa iyo ay matitimbwang. At titiyakin ko sa inyo na ang hahadlang sa inyo ay dyablo. Kaya sabi ni David, alam ko na hindi ang kaaway ko si Haring Saul, alam kong hindi ang kaaway ko yung aking anak na si Absalom, ang kaaway ko yung demonyong si Satanas. Kaya ang sabi ni Pablo at natuklasan niya, you are not fighting against flesh or blood and blood. Your enemy is Satan. He desires to steal your joy. He desires to steal your prosperity. Kaya kung ikay nagdududa na pag nakawang ka ng dyablo at handa ka ng wasakin upang ikay manghina at magkasakit at nasa gayon, ikaw ay magkakaroon ng maraming bayaran. Pero sabihin mo, enough is enough. Sabihin mo, enough is enough. At nais kong iyong maintindihan, desisyon mo ang susundin ng Diyos. Dahil nakapag-desisyon ng Diyos, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilikha. Wala na ang kahirapan sa Kanya. Wala na ang mahinang katawan sa Kanya. Siya'y bago ng nilalang. Hallelujah. Ika'y bago ng nilalang. Ikaw ay bago ng nilalang. If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things become new. Bago ka nang nilalang, tapos na ang kahirapan sa iyong buhay. At paano mangyayari yun? Maniwala ka lang because it is only by believing. It is only by trusting and it is only by expectancy. Yan tayo. At walang magiging imposible sa atin. At yung iba hindi ito maintindihan. Dahil gusto nila ay nahahawakan na nila. Ang gusto nila, believe first so that I will see. Ang marami, let me see first before I believe. Mahawakan ko muna bago ako maniwala. Pero ang pananalig, pinaniniwalaan ko na kahit hindi ko pa nakikita. Amen? Kaya nga po, tayo'y magtatapos. At nais kong iyong makita ang napakahalagang katotohanan. Because you are here, you belong to the family of victors. Amen. Hindi narinig. Dahil ikaw ay naririto ngayong ika-4 na gabi, dahil tayo ay iisang pamilya ng mga mananagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, humalakha ka ng madalas. Tawanan mo ang iyong problema. Bagamat siya'y awitin po, yun po'y totoo. Because when you always smile, 6 muscles lang ang tumatrabaho sa iyong katawan. Pero pag ikaw ay worry, sabi ko nung ako'y nasa Korea, sabi ko napakapalad naman ninyo dahil kayo merong worry bank. W-O-R-I. Hindi po yun yung worrying English, pero parang pinatawa ko lang sila. What is that? What are you saying? Worry. There is a bank that worry. Naintindihan niya. No, that is a different meaning. At nung ako naman nasa Oregon, sa Amerika, dumaan kami sa isang city, at yung city ay, ang pangalan ay puro reklamo. So, sabi ko, bakit ang pangalan ng ating dinaraan ng city ay puro reklamo sa English? So, ating unawaing mabuti, ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay anak ng Diyos. Si Kristo ba'y Panginoon mo? Baka hindi Panginoon mo si Yesu Kristo. Ang mga anak ng Diyos ay si Kristo'y kanyang Panginoon. Lahat ba kayo ay si Yesu Kristo'y Panginoon? Pumalakpak ang lahat na si Yesu Kristo'y kanyang Panginoon.
At dahil ikaw ay anak ng Diyos, I declare that your right and privileges you will receive starting tonight. The benefits of being a child of God and belonging to the family of God, I now proclaim that all the benefits and privileges of being a child of God and being children of God, receive it right now, receive it right now, in Jesus Christ's name. And everyone shout, it is done. It is done in the mighty, precious name of Jesus. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, isang DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan niyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy. This is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po naabot ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang mananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigibo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. So, kayo ay hahamunin ko, see yourself, magkasundo tayo rito, see yourself that you are a success. So, pumikit ka sandali at tingnan mo na nandun ka na sa iyong tagumpay. Hello? Then, pangalawa, visualize your dream. Don't lose the vision of your dream. Allow your mind to be controlled by your dream. So kung ano yung pangarap mo, iisa-isahin ko ulit, visualize your dream. Don't lose the vision of your dream. Allow your mind to be controlled by your dream. Iyong tignan sa iyong isipan ang iyong pangarap. Huwag mong iwawaglit at huwag mong iwawala ang pangitain mo sa iyong pangarap. Pangatlo, pahintulutan mo ang iyong isipan na makontrol ng iyong pangarap. Amen. Then thirdly, don't kill the dream, execute it.
iyong umpisahan ang iyong pangarap day after day. At makikita mo na isang araw, nandun ka na sa katuparan ng iyong pangarap. And then fifthly, be bigger than your dream. Hello. Kailangang mas malaki ka dun sa iyong pangarap. At dito tayo magtatapos sa Philippians 4:13. Ito ang baon ninyo sa susunod. Na pag I can do all things, sabihin mo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na pinalalakas ako. Pangalawa, Ephesians 3:20. Ano ang sabi ron? I can do. For God can do. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Pansinin po natin. Kung titingnan mo, ang pinatutungkulan dito ni Pablo ay ang Diyos. Sa Kanya na kayang gawin ng labis at masagana ng nasa ibabaw ng lahat ang anumang ating hihingin o iisipin. According, sang-ayon sa kapangyarihan na tumatrabaho sa atin. Sino ang bumuhay kay Jesucristo sa mga patay? Ano ang pangalan niya? Banal na Espiritu. Kaya nais kong ipaunawa na yung banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa atin at yung banal na Espiritu ang may dala ng buhay na walang hanggan. Ngayon, itong sinabi ni Pablo ay para sa Diyos. Pero dito tayo magtatapos sa John 14 verse 12. Ito naman ay para sa atin. At isa ang hinihingi ng Panginoon. Verily, verily, I say unto you, verily, verily, I say unto you, katotohanan, katotohanan, na sinasabi ko sa inyo, he that believeth on me, sino raw ang paniniwalaan, sino raw ang sasampalatayanan ng Panginoong Hesukristo, the works that I do, shall he do also. And greater works than this, shall he do, because I go unto my Father. Kung nagpagaling ng may sakit ang Panginoon, ikaw din ay may kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Amen? So, pansinin po natin, greater than this. Si Jesus nagpagaling ng bulag sa pamamagitan ng laway. Kumuha siya ng kapirasong putik at kanyang dinuran at ipinahid sa, basa niyo po ba yon? Pero nangyari kay Pedro, anino niya, gumagaling ang mga may sakit na matamaan ng kanyang anino. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo na kayo rin ay may kakayahan. Kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, dahil siya nagsabi, ikay makagagawa ng mga himala. Amen? So tayo po ay manalangin, be it done unto me. Sabihin mo, be it done unto me. Mangyari sa akin ang iyong salita. Kaya aking Ama, sa 4 na gabi pong ito, nabuo ang mahalagang katotohanan na ang walang hanggan ay binhi na inilagay mo sa aming puso. Na kami ay iyong pinagpala. Mula sa kawalan, mula sa kahungkagan, kami pinuno mo ng iyong kasaganaan. From emptiness to fullness. And then because we understood na kami ay pinuno at pinuspos mo ng iyong kapangyarihan, then you will arise to fight our battle. Kaya be it unto us according to your word. Mangyari ang kaganap at kabuuan ng iyong salita sa bawat kapatid na naririto ngayon. Kamtin nila ang kanilang katugunan sa kanilang mga panalangin. Sa iyo ang lahat ng parangal, papuri at pagluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Magtatapos na po ang taong 2018. Kaya hinihimo po namin kayo na tayo ay magtipon-tipon at magsama-sama as great achievers. A 2-week
6 days revival ang magaganap dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At narito po ang mga dates: December 6, December 7, December 8, at sa December 13, 14, and 15, 2018 sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Dito po sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. This will be a power pack 6 nights of revival para sa pagtatapos ng 2018, at anyayahan po natin ang ating pong mga kaibigan mahal sa buhay at tanggapin po natin ng buong buo ang biyaya ng ating Panginoon. Muli, ito po'y walang bayad, free admission, and everybody is welcome. See you and God bless. Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon, at natapos na naman ang isang serye ng mensahe dito sa palatuntunang itong Great Day to Live. At kung ikaw ay hindi pa ligtas at ngayon lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig ka ng mensahe ng mabuting balita, ikaw ay aking inaanyayahan at hinahamon na isuko mo ang iyong buhay at personal na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Sundin mo ang panalangin ito. Hesukristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang sarili kong tagapagligtas, Panginoon at Diyos, at puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasan at salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. At kung sino man ang may sakit, kung kayo ay hindi nawawalan ng migraine, sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko ang generational curses at pinawawalan ng bisa ito at magkaroon ka ng dagling kagalingan at maging sa iyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus, lahat ito ay hipuin ng Panginoon at magkaroon ka ng kagalingan right now in the mighty precious name of Jesus. I declare your healing from any kidney problem. In the name of Jesus, receive your healing. In the mighty precious name of Jesus, I gave the Father the honor and the glory. In Jesus Christ's name. Ang palatuntunan pong ito ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa awa, biyaya at habag ng Diyos, at dahil sa mga lalaki at babae na hinihipo ng Panginoon ang puso para sila ay maging daluyan ng pinansyal na pagtustos para ang palatuntunan ito ay magtuloy-tuloy, at ang katibayan na ito ay kinakasihan ng kabutihan ng Diyos. Over 31 years po na tayo ay nasa himpapawid sa radyo at telebisyon. So I challenge you and I pray that you will have an instant obedience so that all of heaven will be activated on your life or in your life. O Diyos, dakila't napakabuti ang lahat ng nagpasya na maging financial partner ng ministeryong ito. Hinihiling ko ang buong kalangitan at subaybayan mo ang kanilang buhay at hayaan na dumaloy ang kanilang ipagkakaloob na bumuelta sa kanila ng pabalik ng 100 doble sa pangalan ni Jesus. So, i-text po ninyo ako sa ating text line at padalhan ninyo ako ng email. And then ako po ay tutugon agad sa inyo, at kung ano man ang inyong karagdagang prayer request, ito po ay ating idadalangin. Mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy subaybayan ang palatuntunan ito sa himpilang ito, at idalangin natin na mailunsad ang marami pang himpilan sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Magkaroon tayo ng iba pang local television channel na dalhin natin ang mabuting balita. Sa iyo, Ama, ang kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen.